Kung may ipon ka sa bangko pero halos walang tubo, hindi ka nag-iisa. Maraming Pinoy ang masipag mag-ipon pero yung pera nila hindi lumalago. Pero ngayon, may option na kung saan pwedeng mas mabilis lumago ang pera mo kahit nakatambak lang. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit maraming Pinoy ang lumilipat sa digital banks para sa savings nila. Ano bang reasons? Safe ba ito? Paano mag-withdraw? Pwede ba sa OFW at iba pa? Pero, bakit mataas ang interest rate sa digital banks? Simple lang, mas mababa ang gastos nila. No physical branches na pinupuntahan natin sa mall. Hindi nila need magbayad ng renta, maintenance, walang binabayarang tellers, staff, and so on. Siyempre, may mga employees din sila, pero mas less, and yung operations mostly online lang, kaya less gastos din. At dahil mas mababa ang gastos nila, kaya nila mag-offer ng mas mataas na interest rate bilang promo sa mga customers. Halimbawa, kung meron kang 100,000 pesos at ilalagay mo ito sa isang traditional bank na let's say merong annual interest rate na 0.0625%, ang tutuboy ng pera mo sa isang taon ay 50 pesos. While sa digital bank na let's say may 3.25% na interest rate, tutubo ito ng 2,600 pesos in 1 year. Take note, pares lang nabawas dito yung 20% withholding tax. Same amount at same period of time, pero malaki talaga ang difference kung titingnan natin. Obviously, itong interest rate na ito pwedeng mas mataas sa iba or mas mababa. It just depends sa promo ng isang digital bank. Pero, safe ba ang digital banks? Ito lagi nating nababasa sa comments. At yes, safe ang mga digital banks dahil parang traditional banks din naman yan na binabantayan at regulated ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Insured din ito ng PDIC up to 1 million pesos. Kaya kung for example magsara yung bangko na yon, insured ang bawat depositor ng up to 1 million pesos. May added security din ang mga digital banks katulad ng password, PIN, OTP at biometric login gaya ng Face ID o fingerprint. Kaya hindi basta-basta na-access ng iba ang account mo. Ngayon, anong 8 reasons kung bakit dapat meron kang digital bank? Number 1, madali mag-open ng account. Sa digital banks, gamit lang ang phone mo at internet. Makapag-register ka na dito. Download ka lang sa App Store or Play Store, fill up ng mga details, mag-provide ng valid ID, phone number at email. Probably less than 20 minutes tapos ka na. Number 2, open 24/7. So anytime, anywhere, basta may internet, pwede mong gamitin yung digital bank mo. Walang banking hours, lunch break at holiday. Number 3, walang maintaining balance. Usually ang digital banks walang maintaining balance, kaya hindi ka magkaka-penalty dahil let's say wala kang 2,000 pesos sa account mo. Hindi ka mapipilitan na maglagay ng pera para lang makapag-open. Kaya goods talaga to for beginners. Number 4, walang pila at commute. Hindi mo na kailangan pumunta sa branch or sa mall. Halos lahat nasa app na, kaya tipid sa oras at sa pamasahe. Less hassle sa traffic at paghihintay. Number 5, mas madaling mag-ipon at may savings features. Para sa akin, mas madaling mag-ipon dito dahil mas madali mong makita at matrack yung growth ng pera mo. May mga digital banks na pwede mong makita daily or monthly yung interest credit, kaya mas gaganaan kang palakihin pa ang savings mo. At the same time, goods din ito for emergency fund kasi habang nakatambak yung pera mo, lumalago pa. Tapos, yung ibang digital banks, meron ding mga saving features kung saan pwede kang maglagay ng goals sa ipon mo. Let's say, saving for school, for negosyo, for travel, and so on. At yung iba, nagbibigay pa ng reward kapag na-achieve mo yung saving goals. Tapos, pwede ka rin mag-automatic transfer. Kaya let's say, nakatanggap ka ng sahod. Yung isang portion, pwede mong i-transfer sa savings account mo. Yung isa for investment, yung isa for e-wallet, and so on. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong lagi updated sa ganitong content, like and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell. Salamat. Number 6, madaling magbayad ng bills. Kuryente, tubig, load, internet, government bill payments, pwede bayaran diretso sa app. Yung iba may cashback pa at discount. Number 7, madaling magpadala ng pera. Bank transfer, e-wallet transfer, yung taps lang, masasend na agad sa kapamilya o sa kaibigan mo. Number 8, low fees or free transfers.
Maraming digital banks ang may free transfers gaya ng Maribank na as of this recording up to 15 weekly. At yung iba, may mababang fees kumpara sa ibang banks. At syempre, gaya ng sabi natin kanina, mas mataas din ang interest rate dito. Kaya mas mabilis lalago ang savings mo. At dahil nandito ka pa rin, congrats! Kaya naman ito ang ating bonus section. Sasagutin natin yung madalas kong mabasa sa comment section. Paano mag-withdraw sa digital bank? Para mapag-withdraw ng cash sa digital bank, halos same lang din naman sa traditional banks. Maraming digital banks ang may physical debit card na pwede mong gamitin sa ATM. Yung iba, kailangan mong i-request sa app. Habang yung iba, tulad ng GoTime, pwede mo makuha kaagad sa kiosk nila. Pagdating sa withdrawal fees, kadalasan may fee. Depende sa ATM o sa bank na ginagamit mo. Kung gusto mong makatipid sa fees, pwede mong i-transfer muna ang pera via PesoNet o free bank transfer. Kung meron, katulad sa Maribank. Papunta sa traditional bank mo, tapos doon ka na lang mag-withdraw ng cash. Pwede ba sa OFW ang digital banks? Oo, pwede sa OFW. Basta meron kang valid ID sa Pinas, active na SIM at email. Magagamit mo pa rin yan sa ibang bansa. Pwede ka rin mag-remit ng pera. Kaya comment down below po sa mga kababayan natin na nakakagamit ng mga digital banks kahit nasa abroad. Pwede bang gamitin sa abroad ang digital bank? Yes, nagagamit sa abroad basta may internet ka. Kasi app lang naman to. Maka-login, transfer at check balance ka kahit nasa ibang bansa. Halimbawa yung kapatid ko, nagamit niya yung Maribank card niya sa Japan. At okay naman ang experience niya dito. May cashback din at no foreign transaction fee. Pero tandaan, pwedeng magbago ang fees, rates o promos sa future. Kaya mas mabuting i-check pa rin sa app o website ng bank bago gamitin abroad. Pwede ba sa student ang digital banks? Yes, pwede naman basta 18 years old pataas ka na. Make sure meron kang valid ID like driver's license, national ID, o iba pang government-issued ID na available sa'yo. Paano kung manakaw ang cellphone mo? For safety, kontakin agad ang customer support ng bank at ipa-freeze ang account. Then ipa-block ang SIM mo sa telco. Then pwede kang pumunta sa nearest Smart or Globe store and ask for replacement SIM para hindi na magamit yung nanakaw na SIM. Don't worry, hindi mawawala ang pera mo basta ma-report mo kaagad. Mas okay din kung naka-enable ang phone tracking apps para pwede mong i-lock or i-wipe ang phone mo remotely. Added security din ang paggamit ng eSIM, lalo na kung supported ng phone at telco mo, dahil mas mahirap itong ilipat o tanggalin kumpara sa physical SIM. At kung may extra budget ka, pwede rin gumamit ng 2 phones. Isang phone na nasa bahay lang para sa banking at investments at isang panglabas na phone para sa payments o e-wallets. Now, paano maiwasan na ma-hack ang account? Huwag ibigay ang OTP o password kahit kanino. Gumamit ng strong PIN, fingerprint or Face ID if possible. At iwasang mag-click ng mga links kahit sa text, sa chat or sa email. Pwede ka rin maglagay ng iba pang added security sa phone mo. Paano kung mawala ang digital bank sa future? In my opinion, hindi mawawala ang digital banks anytime soon. Lalo na habang tumataas ang demand sa convenience at online services. Tsaka may mga bansa na rin ang nagsishift sa cashless transaction at online banking. Pero syempre, hindi rin ibig sabihin na mawawala ang traditional banks. Mas realistic na mag-exist ang digital at traditional banks ng side by side. Parang dati, akala ng iba mawawalang physical stores dahil may online shopping na. Pero hanggang ngayon, pareho pa rin silang nandyan. Now, ano ang highest interest na digital banks? As of this recording, ito ang list ng interest rates. Maya, sa Bangko, Tonic, Discartec, Maribank, Onbank, Netbank, GoTime, CIMB Bank, Uno Digital Bank, at sa Union Digital Bank. Post nyo na lang guys if you need. Okay. Pero, take note, pwede pa tong magbago, tumaas or bumaba. Depende kung kailan mo ito mapapanood. Yung iba dito may mga extra steps or conditions bago mo ma-meet yung promo nila na higher interest rate. Kaya mas magandang basahin yung mga terms sa app nila. Ngayon, ano ang best digital bank? Para sa akin, walang iisang tamang sagot dito. Depende pa rin yan sa goals at sa preference mo.
Parang paboritong ulam lang yan. Magkakaiba tayo ng gusto. May iba na habol talaga ang mataas na interest rate. May iba naman mas importante ang app experience. Yung iba gusto yung madaling gamitin sa lugar nila o kaya yung may rewards at cashback. Kaya ang pinaka-practical, subukan mo sila at tingnan mo kung ano ang swak sa'yo. Para transparent lang, share ko na rin yung personal ranking ko based sa experience ko ngayon. Number 4, CIMB by GCash. Okay to pang basic savings at easy access. Number 3, Maya. Okay din kasi mataas ang promo rates. Number 2, GoTime. Convenient sa akin dahil malapit ako sa Robinsons plus may rewards pa. Number 1, Maribank. Ito personally favorite ko now kasi parang all-in-one. May low discounts, cashbacks, bills payments, at decent din yung rates. Pero again, opinion ko lang ito base sa paggamit ko. Magkakaiba naman tayo ng gusto at ginagamit. At wala namang problema kung nakadiversify ka sa iba't ibang digital banks o kung may digital at traditional banks ka. Sa totoo lang, mas okay pa nga kung may combination ka ng dalawa. At kung may favorite ka rin na digital bank at kung okay lang i-share, comment down mo na rin sa ibaba. You can also check the description below if you want to receive rewards. Pero optional lang to, up to you kung anong gusto mo. At kung gusto pang tuloy-tuloy na pagbabago, alamin ang mga dapat baguhin sa sarili para umasenso. Paroon mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.